What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa isang maliit na tindahan ng libro sa bayan, nakipaglandian ng clerk na si Joe sa isang kliyenteng nagngangalang Ash. Nagkasundo sila agad at nagkape ng magkasama habang pinag-uusapan ang konsepto ng pagkakaroon ng isang huling layunin sa buhay. Mula noon, nagsimula silang mag-date at napunta sa isang seryosong relasyon. Isang umaga sa isang cafe, nabanggit ni Joe na hindi pa rin niya alam kung ano ang trabaho ni Ash. Iniiwasan niya ang tanong at sa halip ay inanunsyo na may mahalaga siyang sasabihin. Sinimulan nito sa pagsasabing mahal niya si Joe. Sa malapit, nabangga ni Hunter ang isang lalaki na pinagsabihan siya, kaya pinabagsak ni Hunter ang lalaki. Sa mesa, sinabi ni Ash na hindi siya taga rito, ngulit bago pa niya maipaliwanag, nilapitan siya ni Hunter at binaril siya sa ulo. Habang iniiwan ni Hunter ang baril sa ibang mesa, isang umiiyak na si Joe ang mahigpit na yumakap sa katawan ni Ash. Pagkatapos ng unang pagkabigla, sinubukan ni Joe na sundan si Hunter, ngunit misteryosong naglaho ito sa isang iskinita. Sa sumunod na 2 linggo, labis ang depresyon ni Joe kaya kinansela niya ang lahat ng plano at hindi na lumalabas ng apartment. Paulit-ulit siyang binibisita ng kaibigan niyang si Oliver kaya kalaunan pinagsara na siya. May dalang kape si Oliver, ngulit wala nang malasahan si Joe at pakiramdam niya ay sobrang hina ng kanyang mga braso kaya nabitawan lang niya ang tasa. Nang subukan ni Oliver na magbigay ng mga salitang pampalubag-laob, ayob itong pakinggan ni Joe kaya umalis na si Oliver. Kinagabihan, bumili si Joe ng baril at maraming bala. Sinabi niyang makikita na niya si Ash at sinubukan niyang i-self-delete, ngunit nang kalabitin niya ang gatilyo, walang nangyari. Ilang beses pang sinubukan ni Joe ngunit hindi pa rin gumana, kaya sinubukan niya ang baril sa pamamagitan ng pagbaril sa sofa. Lumabas ang bala at nagdulot ng pinsala, ngunit nang subukan niyang i-self-delete muli, hindi pa rin ito gumana. Narinig ng apartment AI ang kutok at gusto nitong tawagan ng pulis, ngunit sinabi ni Joe na aksidente lang yon. Pagkatapos, binaril ni Joe ang bintana para mabasag ang salamin at tumalon palabas habang naririnig niya ang boses ni Ash na tinatawag ang kanyang pangalan. Sa kanyang paggagulat, natagpuan niyang lumulutang siya sa hangin na napapalibutan ng mga piraso ng salamin. Bigla siyang nagising sa kanyang kama at inakala niyang panaginip lang ang lahat dahil maayos ang sofa at nasa mesa pa rin ng baril. Sinabi ng AI na may mga mensahe mula kay Ash at nataranta si Joe kaya tumakbo siya palabas ng gusali. Habang naglalakad siya sa kalye, may nakita siyang babae na may kakaibang epekto sa mukha. Akala rin niya ay nakikita niya ang mukha ni Ash sa mga billboards. Patuloy na tumatanggap ng mensahe ang kanyang telepono mula kay Ash na dapat ay imposible. Masyado siyang natatakot para basahin ang mga ito kaya pinuntahan niya si Oliver para humingi ng payo. Inisip ni Oliver na maaaring mga pre-recorded na mensahe iyon na inihanda ni Ash sakaling may mangyari sa kanya, kaya sa wakas ay nagpasisya si Joe na buksan ito. Isang video ni Ash ang nagplay, ipinaliwanag niya kung nakikita ito ni Joe may nangyari sa kanya at kailangan niyang pumunta sa tindahan ng libro at kunin ang isang special na order sa ilalim ng kanyang pangalan. Samantala, sa isang madilim na silid, sinusubaybayan ni Erica at ng 2 operator ang galaw ni Joe. Hindi nagtagal, nakarating si Joe sa tindahan ng libro at kumuha ng espesyal na order na isang maliit na aklat. May love note mula kay Ash sa unang pahina at nang basahin ito ni Joe, nagsimulang sumakit ang kanyang ulo at lumabo ang kanyang paningin. Mabuti na lang ay ilang minuto lang itong tumagal at nakalabas siya na hindi niya alam ay may lalaking sumusunod sa kanya. Nag-report ang lalaki kay Erica na nag-utos na pabagsakin si Joe at bawiin ang aklat. Ginamit ng operator ang kanilang computer para i-activate ang mas maraming lalaki na nagsimulang sumunod kay Joe. Isa sa kanila ay sumabay pa sa elevator kay Joe, kunwari ay isang tenant. Habang papunta sa kanyang apartment, nakatanggap si Joe ng mensahe mula kay Ash na sinasabing maaaring patayin siya ng kakaibang tao. Nagmadaling pumasok si Joe sa kanyang tirahan at sinubukong isara ang pinto, ngunit hinarangan ito ng lalaki ng paa at nagpaputok. Sinubukan ng home AI na kumontakta ang mga autoridad ngunit tila offline ito. Tumakbo si Joe para kunin ang baril sa mesa ngunit pumalya ang kanyang putok kaya nagtago na lang siya. Nang lumapit ang lalaki, sinubukan ni Joe na bumaril muli ngunit pumalya ulit. Hahanda na sanang atakihin ang lalaki ngunit biglang gumalaw ang katawan ni Joe nang hindi niya kontrolado at nabaril ang stranger ng may perfect accuracy. Isang litong-litong si Joe ang narinig ng ingay sa koridor at mabilis lumapit sa pinto. Isang pangalawang umaatake ang lumibas at mabilis nitong inagaw ang sandata na nauwi sa isang suntukan.
Nabitawan rin ni Joe ang baril at madaling napabagsak ng lalaki hanggang sa biglang nagsimulang umiwas si Joe ng napakabilis na nagbigay daan para mapabagsak niya ang lalaki sa isang galaw lang. Agad na nakabawi ang lalaki at humingi ng tulong at mayon ay sinimulan niyang bugbugin si Joe gamit ang skill na wala siya kanina. Inihagang ni Joe ang lalaki sa mesa at nang gumanti ito, inisubsob niya ang mukha niya sa wall. Sinabi ng lalaki na hindi niya maintindihan ang nangyayari bago siya mawala ng lahid sa isang suntok ni Joe. Pagkatapos, bumalik si Joe sa kanyang apartment at nakita si Ash sa screen, ngunit hindi ito mensahe, live feed ito. Sa kabilang banda, nawala ang katawan na nasa may pintuan. Ipinaliwanag ni Ash na hindi niya sinadya iiwan si Joe, nahihirapan lang siyang mag-hackback sa system at iba ang takbo ng oras kung saan siya naroon. Bago niya ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya, kailangan niya munang magbahagi ng kasaysayan. Maraming taon na ang nakaraan, mas mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Lumitaw ang artificial intelligence na may advanced behavioral modeling at ultra-realistic rendering. Karamihan nito ay pinagsigla ng industry ng entertainment, ngulit nakakuha rin ito ng pansin ng mga intelligence agency. Si Hunter ay isang natutuwa na software engineer na kinuha ng Syntec, isa sa mga laking kumpanya. Nag-ipon siya ng napakaraming impormasyon mula sa totoong mundo at ipinakain ito sa isang makina para suriin ang control process, ngulit may sikreto rin siyang personal na proyekto. Ang layunin niya ay pagsamahin ang lahat ng datos na ito para makalikha ng virtualized pero buhay na realidad na pinagkakainan ng tuloy-tuloy na daloy ng impormasyon. Hindi kaya niyang ito mag-isa at isang araw nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa pang coder na nag-aalok ng tulong. Nagkasundo silang magtulungan at nilikha ang unang DU o Digital Universe na may kapanu-panuang buo at pinupulasyon ng mundo. Ang kulang na lang ay mga totoong tao na may sariling emosyon at malayang pagpapasya. Ginamit ni Hunter ang kanyang DU para patakbuhin ang lahat ng klaseng test, mula sa high-risk surgical implants hanggang sa advanced weaponry. Hindi nagtagal, naging CEO ng Syntec si Hunter at lalong bumilis ang mga bagay. Ini-offer niya ang DU na lugar ng pagsusubok ng ano-anong na walang consequences, iginiit na mas mura ang simulated na tao kaysa sa totoong tao. Sa loob ng dekada, patuloy ang mga test ni Hunter at nakalikha siya ng halos 500 DU model hanggang sa tumama siya sa jackpot sa kasalukuyan. Dito napagtanto ni Joe na isa lang siyang computer program, ngulit tinawag siya ni Ash na isang totoong lalaki na mahalin niya. Ash ay isang totoong babae sa totoong mundo na nagtatrabaho para sa isang intelligence agency at ang pinatay lang ni Hunter ay ang model niya sa DU. Ipinagpatuloy ni Ash ang kwento ni Hunter, ipinaliwanag niya na lahat ng experiment nito ay unethical kaya kalaunan ipinagbawal ng gobyerno ang modeling technology. Ngunit sa halip na ibastos, itinago ni Hunter sa digital universe. Ang araw na binaril ni Ash ang model ni Ash, naglaho siya dahil sa kanyang admin permissions. Ngunit paggawa ng mga bagay na labag sa batas ng physics ay maaaring makorrupt ang DU at magdala ng mga glitches dahil humihinto itong magmukhang totoo. Sa buong panahon nito, sinusubukan ni Ash na hanapin ang natagong teknolohiya ni Hunter at sa gitna ng misyon niya ay nakilala niya si Joe at umibig sa kanya. Ang aklat na ipinadala niya kay Joe ay may dalang isa pang layer ng data na kailangan nilang ilabas agad. Habang tinitignan ng mga parawang na ginamit ni Ash sa kanyang kwento, napagtanto ni Joe na ang isa pang coder ay kaibigan niyang si Oliver. Sa totoong mundo, matagal nang walang nakikita si Oliver. Gusto ni Ash na kumontak si Oliver at humingi ng tulong dahil hindi na siya makabalik sa DU, kaya nagtataka si Joe kung sino ang pumigil sa kanya sa pag-self-delete at nagbigay sa kanya ng mga dagdag na kakayahan. Samantala, binisita ni Erica si Hunter na patuloy na naglalaro ng isang kakaibang orb. Ipinaliwanag ni Erica na ang misyon ni Joe ay napakaraming problema na hindi na kayang i-patch agad ng kanyang team at ang ikakaisa lang ay i-isolate ang DU sa global networks. Ngunit tumatanggi si Hunter dahil maaantala rin dito ang daloy ng impormasyon. Itinuturo ni Erica na nanganganib silang mabunyag at bilyong-bilyong tao ang pinatay ni Hunter. Ngunit patuloy lang si Hunter sa kanyang rant tungkol sa pag-unlad ng sangkatauhan. Bago umalis si Erica, hiningi ni Hunter na hanapin niya ang totoong Ash. Pagkaiban ng ilang panahon, nakakontak si Oliver si Ash gaya ng takagal na nagdaan. Sabi niya, gusto niya ang tulong ni Oliver sa pagsara ng DU at damay kay Joe din, kaya nangako siyang mananatiling nakikipag-ugnayan bago niya ibaba ang tawag. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma ni Ash na nag-aanunsyo ng pagdating ng ilang armadong lalaki na may suot na kakaibang mga maskara. Nagawa ni Ash na manatiling nakatago at palihim na lumabas ng kanyang apartment nang hindi sila nakatingin.
May isang drone na nagro-ronda sa mga kalye, ngulit muli niyang nagawang magtago bago siya makita nito. Sa tulong ng kanyang computer na sinusubaybayan ang tawag ni Oliver, sinundan ni Ash ang isang mapa patungo sa bahay nito. Pinapasok lamang siya ni Oliver nang mapatunayang wala siyang dalang baril, kundi isang kutsilyo lamang. Ibinahagi ni Ash ang mga detalye ng kanyang karanasan sa DU. Sinasabi niyang tinanggap na niya na ang mga programa roon ay halos tunay na mga tao. Naniniwala siyang hindi sila dapat pag-eksperimentuhan, ngulit hindi rin sila nararapat na basta na lamang patayin o isara. Hindi sinabi ni Oliver kung bakit siya naninirahan sa DU, ngulit inamin niyang siya ang pumigil kay Joe sa pag-self-delete at ang nagbigay rito ng mga dagdag na kakayahan. Napagtanto niyang tunay na mahal ni Ash si Joe at pumayag siyang tumulong, kaya sinabi niya rito tungkol sa isang lumang gusali na pag-aari niya kung saan maaari itong magtago mula ngayon. Hindi nagtagal, binigyan ni Oliver si Ash ng paraan upang makabalik at muli siyang nagkaroon ng pagkakataong makapiling si Joe. Ang biglaang pagbabagong ito sa code ay napansin ni Hunter sa kanyang computer. Hindi alam ni Joe kung paano haharapin si Ash ngayong alam na niyang hindi siya totoo, ngulit tiniyak ni Ash na totoo siya at hinalikan siya. Naputol ang sandali nang biglaang mahila palabas si Ash mula sa digital universe at muling magising sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Oliver na kinailangan niyang gawin iyon dahil natuntun na sila ni Hunter, kaya kailangang tumakas si Ash. Hindi nagtagal, may isang lalaking nakamaskara ang sumunod sa kanya. Sa DU, natagpuan ni Joe si Oliver at ipinaliwanag ni Oliver na nasa panganib si Ash. Pinag-isipan niyang malamang ay isasara na ni Hunter ang digital universe dahil sa dami ng glitch at hindi na raw sulit ang abala, lalo na't maaari naman siyang lumikha ng panibago. Ibig sabihin nito, mawawala si Joe at lahat ng taong kilala niya. Ngunit may idea si Oliver. Kailangang ilabas ni Joe ang datos na dala ng kanyang modelo. Noon pa man, may mga bagay na iniiwan ang mga developers sa code at kinumpirma ni Oliver na ganun din ang ginawa niya sa unibersong ito. Ang aklat na ipinadala ni Ash kay Joe ay may backup ng buong DU. Iyon ang datos na matagal nang sinusubukang ilabas ni Ash. Binigyan ni Oliver si Joe ng isang susi at sinabi sa kanyang i-upload ang lahat ng datos, umuwi at maghintay ng mensahe para sa mga susunod na hakbang. Tinanggap ni Joe ang misyon, ngunit dumaan muna siya sa kanyang apartment upang kunin ang kanyang baril at magpaalam sa kanyang AI. Sa totoong mundo, tumatakbo si Ash mula sa lalaking nakamaskara na nagpaputok ng baril. Nakarating siya sa isang eskinita at nagtago sa likod ng isang basurahan. Lumabas lamang ng sapat na malapit na ang lalaki upang siya ay atakihin. Nagkasuntukan sila at hindi hinayaang magamit ni Ash ang kanyang tatalim, kaya binasag niya ang maskara ng lalaki at ilang ulit itong sinuntok upang mapabagsak. Kinuha niya ang baril ng lalaki at ipinukpok dito habang nagtatanong tungkol sa teknolohiya ng DU. Tumanggi ang lalaki na sumagot, kaya muli niya itong hinampas at iniwan. Sa kasamaang palad, paglabas pa lamang niya ng eskinita ay may isa pang lalaking biglang umatake at pinatulog siya. Nang nagising si Ash, nakagapos siya sa upuan ni Hunter. Kinumpronta niya si Hunter tungkol sa kanyang hindi etikal na gawalin at sinabi ni Hunter na hindi siya naiiba dahil sa ginawa niya kay Joe. Pagkatapos, pumasok si Hunter sa DU upang makipagmita kay Oliver na nagsabing nakipagtulungan lamang siya dahil hindi niya agad nalaman ang tunay na intensyon ni Hunter. Tinawag niya itong isang psychopath, ngulit nangakong hindi nahahadlang. Sa sandaling iyon, natagpuan ng mga tauhan ni Hunter ang tunay na katawan ni Oliver at binaril ito na dahilan upang siya ay mahila palabas sa digital universe. Ilang segundo ang lumipas, nakatanggap si Joe ng isang nakaprogramang mensahe mula kay Oliver na nagsasabing mag-isa na siya ngayon. Pumasok si Joe sa isang lumang apartment at natagpuan ang isang computer na naglalaman ng lahat ng datos. Inilagay niya ang kanyang kamay sa control panel at agad na ipadala ang lahat ng informasyon. Ito ay nagpadala ng alerto kay Erica na nag-utos sa kanyang mga tauhan na pigilan siya. Hindi nagtagal, may dalawang lalaking lumitaw sa labas ng bintana habang ginagamit ni Joe ang susi sa screen na nagbukas ng isang kabinete na puno ng baril. Nang makapasok ang mga lalaki, mabilis silang pinabagsak ni Joe gamit ang mga perpektong putok. Bigla ang narinig ni Joe ang boses ni Hunter at naglaho siya.
lamang upang lumitaw sa daungan labas ng lungsod. Naandoon na si Hunter at binaril ang balikat ni Joe bago itinutok ang baril sa kanyang ulo. Ipinaalalahanan na kung mamamatay si Joe dahil sa kanya, hindi na siya muling mabubuhay. Pagkatapos, ginamit ni Hunter ang kanyang control panel upang agawan ng sandata si Joe at palutangin ito habang pinahihirapan. Malapit nang mabura si Joe, ngulit nang banggitin ni Hunter si Ash, napasigaw si Joe ng galit at nabawi ang kanyang kontrol. Habang hindi maunawaan ni Hunter ang nangyayari, ibinaba niya si Joe sa lupa, nabawi ang kanyang baril at binaril si Hunter na nagpadala rito pabalik sa totoong mundo. Sa opisina, inanunsyo ni Hunter na oras na para sa isang reboot at isang desperadong Ash ang nakiusap na payagan man lang siyang magpaalam. Natuwa si Hunter sa katotohanang tunay siyang umiibig sa software at pumayag na gawin ang tawag. Naibahagi ni Joe ang kanyang huling salita kay Ash habang pinapanood niyang unti-unting nagkakawatak-watak ang mundo paligid niya. Pati ang kanyang katawan ay nagsisimula ng maapektuhan kaya sinabi niya kay Ash na mahal niya siya at kahit siya ay digital lamang, totoo ang kanyang nararamdaman. Pagkaraan, nawala rin ang kanyang telepono at naglaho ang lupa sabay ng mga gusali hanggang sa wala nang matira kundi kadiliman. Nang kumpirmahin ng computer na kumpleto na ang pagbura, inutos ni Hunter na patayin si Ash. Naputol ang sandali nang narinig ang boses ni Oliver na kinumpronta si Hunter habang nagsisimulang manginig ang orb sa mesa. Biglang itong lumutaw at lumaki bago tuluyang maglaho. Lumitaw si Oliver sa screen at nalito si Hunter dahil sa kanya ay napatay na siya ng mga tauhan. Ipinaliwanag ni Oliver na may iba't ibang antas ng mga universo sa DU. Habang nagsisimulang muling mabuo ang mga particles ng orb, nagkaroon ito ng hugis na sa huli ay naging si Joe. Ang biglaang lumitaw na baril sa kanyang kamay ay inagaw niya agad ang sandata ng bantay. Humarap si Joe kay Hunter, ngulit kinuha muli ng bantay ang sandata hanggang sa magsimulang mag-glitch ang kanyang katawan. Sinamantala ni Erica ang pagkakataon upang bugbubin siya hanggang mawalang malay at inanunsyo niyang tapos na siya sa mga masasamang plano ni Hunter, kaya pinalaya niya si Ash. Pagkatapos, ilang ulit niyang binaril si Hunter at pinabagsak siya palabas ng bintana. Sa wakas, muling nagkita sina Ash at Joe. Pagkaraan ng ilang panahon, binisita nila si Oliver na ipinaliwanag ang universe sa pamamagitan ng sistema na may iba't ibang antas at sinabing ang laman at dugo ay hindi naiiba sa coding. Kailangan niya lamang putulin ang code ni Joe at idikit ito sa antas ni Ash. Nang bumalik si Oliver sa kanyang bahay, uminom siya at naglaho patungo sa isa pang universo. Siguruhin mag-subscribe, mag-like at i-on ang notifications para makapanood ng mas maraming ganitong video. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!